Tayo pinalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, yung matamis ba na presensya. Salamat sa paglagay siya sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest, Generation Choir, mga tugtug instrumentalists, sa pagbibigay salamat sa mga anak yung matatapat, sa pag-aaral salita, mahal na ko magpala, sa ganakin ako magawa, umasalam ako sa inyo, sunong dalangin namin galang malapis Lord. Bless their children once again, O Lord, through your word. Taki sinasaway lahat kayo ng kaaway. I bind of Satan in the name of Jesus. Timo sa milibandan, opposing spirit, I command you in Jesus' name. Cast out right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. We give the highest praise, glory, honor to our loving Savior, our Lord Jesus Christ. We give double honor and respect to our beloved parents of the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved pastor, evangelist Willie Stein Almeida, our beloved stunt pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear. Greetings to the beloved children, beloved princes, beloved workers, the beloved visitors, sa ating mga webcast viewers, ganun din sa beloved in-laws, natin beloved Mr. Paul, President po, binabati pa lang sila. Salamat sa mga pero lagi po natin silang kasama. Maria malapit. Sa inyo lahat, naman, uli lang ating malapit. Kindly read Ephesians chapter 5, verse 11. Efesos 5:11. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Amen. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them, another expose them. Huwag kayong makibahagi sa mga walang mapakinabangan na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Sa English po, expose them. Pag ating sinawata o inopose natin, o ating in-expose, pinahayag natin yung gawa ng kadiliman, it weakens the works of darkness. Nagpapahina po yan sa kapangyarihan ng kadiliman. When the Christians are exposing the works of darkness, it weakens Satan. Kaya huwag po tayo magtakot magsalita ng katotohanan. Palapakan natin, malapakan na amen. It is a mandate. Mandato natin. Mga ngaral, mga Christians na sa buong katotohanan. Our mandate is to sound the alarm, to give warning to the people. Yan yung ating topic, sound the alarm. Hindi tayo pwede malahimik, pinamahal. Yan ang gusto ng kaaway, yung silent tayo. You're not declaring the word of God. Yun ang gusto niya. Kasi lalo siyang lumalakas. But the moment you expose Satan, it weakens him. Humihina siya. Hallelujah! Praise the Lord! Bagong balita lang. Ewan ko, nakita ninyo sa ibang bansa, sa Amerika, yung Mako Company. Hindi ako nagkakamali. Mako. M-A-C-C-O. Mako Company. Nagtitinda ng mga meat, mga karne ng baka, lahat ang uri ng karne. Yung mga nakapak, nakalagay na sa styrofoam, nakabalot. Marami rin dito yan sa atin Sa mga department stores, mga supermarket. Mako Company, in-expose mismo ng Amerikano. I have the clip
sa balita. Lahat daw yun ay may injection ng vaccine. All the meat are vaccinated. Tinurukan ng vaccine para daw yung mga unvax, mga hindi pa nabaksinan ay mababaksinan through eating of the meat. Gusto nila lahat ng tao maturukan. Iba hindi naniniwala na the vaccine is the mark of the Antichrist. Andito na lahat, minamahal. Bilang anak ng Diyos, it is our duty to expose. Many are dying. Marami na mamatay. Tapos tahimik tayo. No! We have to declare the truth. Dahil ang nakasalay dito, kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Nandito lang ang mga himala sa atin pinakita. Nasa huling mga araw na tayo. The miracles that happened before, during the time of the apostles until now, ay hindi po nagbabago. Nangyayari pa din. Sabi nga natin mga Panginoon, these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. Sa aking pangalan, magpapalaya sila ng mga demonyo. And the most effective weapon of Satan is deception. Sana makita nyo sa kalimutan ko yung nisulat. Revelation chapter 20, yung tumanggap ng tatak ng hayop, those who received the mark of the beast were just deceived. Nalinlang lamang sila. Akala nila hindi yung tatak. Nasa Bible nakasulat. Kaya read. Revelation chapter 20, 3-4, nagkakamali. Yung mga nakatanggap ng tatak ng hayop ay nalinlang. Hindi nila alam, akala hindi tatak. Deception nga eh. Daya nga eh. Siyempre, gagamitin ng Diablo yung economy, kabuhayan mo. Pero mamaya, mabasa natin, kahit na magutom ang mga tao sa mundo, pag lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka magugutom. Diba? So, praise the Lord. Babasahin natin mamaya. Nakita yun. Revelation chapter 20, yung nakatanggap ng tatak ng hayop ay nalinlang lamang. Nalinlang. Akala nila hindi tatak. Yung pala, yun na yun. Kaya read. Dito sa aklat ng Apokalipsis 20, versikulo 8, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa sa Gog at sa Magog upang lipunin sila sa pagbabaka na ang bilang niya ay gaya ng mga buhangin sa dagat. At nangagsipanik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang mga kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy at nasupri. Thank you. Revelation chapter 19 verse 20. Ako lang babasa. Lamang. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worship his image. These both were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. At sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop. At sa mga sumamba sa larawan nito, ang dalawang ito ay inihagis sa buhay na dagat-dagatang apoy
na nagliliyab sa asopre. So napakalinaw na minamahal. Yung tumanggap ng tatak ng hayop ay nalinlang, hindi nila alam. Natural. Meron ba manilinlang na ipapaalam na sabihin, this is the mark of the beast? Natural, walang tatanggap yan. Kailangan linlangin niya mga tao para makatanggap ng kanyang tatak. Because Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Ngayon, mananahimik tayo, iba takot magutom. Takot. Pagpapalit mo ang kaligtasan mo sa mga material na bagay sa mundo, ano sabi natin ng pastor? Salvation is the greatest matter of importance. Napakalaga ng kaligtasan, hindi kaya bayaran, hindi natin ipagpalit sa mga bagay dito. Dahil mga bagay dito, kaya ibigay ng Diyos sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Sumunod lang tayo sa kanyang banal na kalooban. Kaya. Ikapatingin kayamanan ng mga antikristo, kaya bigay sa atin eh. Palapakan natin malapay. Naniwala ba kayo? Kaya. Pag-aralan lamang natin ang banal na kasulatan. Kaya ibigay lahat ng bagay. At kaya niya gawin lahat ng bagay. Kaya, we have to follow His will, no matter what. Kahit ano mangyari, sundin natin ang banal na kalooban ng ating malapaynon. Palapakan natin malapaynon. So, napakalinaw, ang tumanggap ng tatak ng diablo ay mga nalinlang. O siya mo, na siyang ipinangdaya at sinunggaba ng hayop at kasama niya ang bulaang propeta. O, bulaang propeta. Okay, bulaan niya eh. Pandadaraya ang ginagawa eh. Andiyan na yan, the beast system. Sama-sama na yan sila. Mga elite people, the globalists, religion, lahat na yan. Sa kanila lahat yan. Hawak nila. Na gumawa ng matanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop. Ang mga tumanggap ng tatak ng hayop ay mga nadaya lamang. Nadaya. Hindi nila alam. Akala nila hindi pa yun tatak ng hayop, yung pala, yun na. Amen ba? Inamahal? Pero dito sa katotohanan, pinagpala ka. Dahil hindi ka kaya dayain ng kaaway. Alapakan natin, malapaynon, amen? Ang mga nasa katotohanan, kahit nakatanggap ka niyan, pwede mo pang pagsisihan. Then huwag mo lang gawin. You are forgiven. Malapakan natin, malapaynon, amen? Wow. Nireveal dito yan ng isang kapatiran noong araw. During pandemic, yun, nananalangin kami, malapaynon. Ayaw kong mangaral dyan lang hindi ko sure na katotohanan bang sinasabi ko. Ayaw natin mangaral lang hindi katotohanan eh. Amen ba yun na mahal? Kasi pag mangangaral ka, marami magagalit sa'yo. Di bali na may magalit, basta totoo ang sinasabi mo. Hallelujah! Praise the Lord! Dahil ang mga prophet, nung araw, mga mangaral, mga apostles, the preachers, most of them were killed. Most of them were martyred, pinatay. Dahil sa pangangaral ng katotohanan. Sabi nga natin mga pastor, pinahintulot daw yan noong araw para witness sa ating panahon, sa huling panahon, para may patotoo, para mga Kristiyano, hindi susoko, hindi bibigay sa gawa ng kaaway. Pinahintulot na sila maging martyr. Pero in our time, hindi ka na kaya patayin ng mga diablo.
if you use your weapon, meron kang panampalataya, naniwala ka sa tila ng Diyos, totoong iglesia, Satan cannot overcome you. Sabi naman ng Peter, upon this rock, I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Hindi kaya talunin ng Diablo ang totoong iglesia. Hallelujah! Praise the Lord! Yan malinaw. Those who received the mark of the beast were just deceived. Nadaya lamang sila. Revelation chapter 18 verse 23. Kind of read. Apokalipsis 18, talatang 23. At ang ilaw ng ilawan ay hindi naliliwanag pa sa iyo. At ang tinig ng kasintahang lalaki at ng kasintahang babae ay hindi na maririnig pa sa iyo, sapagkat ang mga ngalakal mo ay naging mga pangulo sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong pang-aaway ang lahat ng mga bansa. Sapagkat dinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa. Sa English, for by sorcerers were all nations deceived. Sorceress. Sa Tagalog, panggagaway. Lahat daw ng mga bansa, dinaya ng sorceress o panggagaway. Yung panggagaway na yan o sorcerer, galing po yan sa salitang Greek o Grego, ng pinaka-original na wika ng bagong tipan ay Greek. Yung panggagaway o sorcerer sa English, galing po yan sa Gregong salitang pharmakia. Pharmakia, kahit i-research ninyo. Pharmakia, ibig sabihin yan, meaning yan, pharmakia, the use of medicine, drugs, or spells. Pharmakia means the use of medicine, drugs, or spells. Doon po nanggagaling yung salitang pharmacy na nagbibenta ng mga gamot. So, dinaya daw ang mundo sa magitan ng medisina. Isang mataas na opisyal, mayroon akong video dyan, sa ibang bansa, in-interview. Mataas na opisyal sa gobyerno nang malasakit sa mga tao sa mundo. Hindi ito Kristiyano, ha? Hindi ito Kristiyano katulad natin, pero may malasakit siya. In-interview siya. Anong sabi niya? Nag-interview sa kanya isang pastor. Anong sabi niya? The mark of the beast is true medicine. Yan mo? Yung lang Kristo yan. Pero sinabi niya ang katotohanan, hindi siya natakot. Tayo pa kaya? Dapat sabihin natin ang katotohanan para mga tao maligtas sa kamatayan at magmana na buhay na walang hanggan. Pharmakia, sorcery, galing po yung salitang pharmacy. Dinaya daw ang lahat ng mga bansa through medicine. In-interview lang yung pastor. Kasunod, ipalabas natin yan. In-interview siya ng pastor. Sabi niya, di ba, sir, isa siyang mataas na official ng isang bansa. Di ba, sir, yung mark of the beast, yung microchip? Sabi na, yun talagang unang plano ng mga Illuminati, ng mga Antikristo, the globalists, yan talaga una nilang plano. Through the microchip. Yun daw talaga. Ngayon na pinag-aralan din nila, yung microchip, pwede raw tanggalin. Tama na, di ba? In-expose siya eh. Kasi, alam niya, kasi mataas na official eh, sa isang bansa eh. Yes. Yun na raw talaga. Microchip. Pero binago nila kasi nga, ang mga tao raw ay pwedeng tanggalin yung microchip. Kaya, kailangan idaan sa ibang paraan na hindi na matatanggal. At nag-decision sila, ang pinaka-final nila is through vaccine. I have the
Nandyan lahat sa akin ang patunay. Yung mga hindi niniwala, even the science and the Bible tell that the mark of the beast is true, the medicine. Bada ka niniwala, kawawa ka. We are already in the end times. Wala nang there's no time to change your mind. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon ka na magbago. Ngayon ka na magpakainit. Ngayon na. Tomorrow might be too late. Baka huli na lahat. It's got to be now. Dahil ang dadagitin lamang kasama sa mga pagdagit sa rapture, yung mga matuwid at walang pig-alam sa mundo. Ang mahalaga sa kanila, masunod ang kalooban ng ating malapinan. Amen? Nakita niyo yung mga apostol? Halos lahat sila pinatay. Si James, pinugutan ng ulo ni King Herod, Apostle James. Then Peter, pinako ng patiwarek. Hindi sila umatras sa kamatayan. Dahil alam nila na pagpikit sa lupa, paggising mo, pagdilat mo sa piling ng ating malapinan. Pero sa ating panahon, hindi na kaya. Yun ay pinintulot. That is the period of martyrdom. Pinintulot para may witness sa huling panahon, sa ating panahon. Pag lumaban ka, Satan cannot overcome you. Palapakan natin malapinan. Hallelujah! Okay. Iba kasi dininiwala. The mark of the beast is through the vaccine. Balikan natin sa Old Testament. Ano nangyari kay panahon ni Noah? Noah. Bakit dinilubyo ng Diyos ang buong sanlibutan? Walang natira. Nalunod lahat. Ang natira lamang si Noah at ang kanyang pamilya. 8 lamang naligtas. Sa dami-dami ng mga tao, may ilang million o billions, only 8 souls were saved. The same is true. When the rapture comes, kaunti lamang. Yun lamang, katulad ninyo, na nagpapatuloy, hindi nagko-compromise. Hindi kino-compromise ang salita ng Diyos. Katotohanan, kasabihin ng katotohanan, dahil ang katotohanan, walang iba ang ating mahal na Hesus Kristo. At ang kanyang salita, the Word of God is truth. Pag hinawakan mo yan, sigurado ka sa kaligtasan mo. Sigurado ka sa pagdagit ng mga banal. Amen? Ano nangyari? Bakit dinilubyo? Kasi sabi naman sa sulatan, ang pagbalik ng malapinong katulad ng panahon ni Noah. Before the flood, ganun din daw, bago mag-rapture, yun din mangyayari sa mga tao. Ang mga tao sa panahon ni Noah ay naging masama. Puro lamang masama ang kailangan iniisip. Bakit kaya? Dahil nadungisan ang kanilang dugo. Their DNA were destroyed. Yan talagang tutong istorya dyan. Kikit basahin natin. Si Noah lamang ang nasumpungan at ang kanyang pamilya na walang halo. Ang mix ang kanilang DNA. Bakit nasira ang DNA ng mga tao sa panahon ni Noah? Dahil sinipingan ng mga fallen angels ang mga babae. So nahawa lahat. Lahat na dungisan. Kaya, they were destroyed. The same is true in our time. Sisirain ang DNA natin through the injections. The mRNA, the vaccines that were injected to the people of the world today. Isa sa elemento dyan ay RNA.
RMA. In-expose na yan ng napakaraming doktor sa buong mundo. RMA, mRNA. Sisirain yung DNA ng tao. Di ba? Pag nasira na yung DNA natin ng tao, you are not anymore created in the image of God. Hindi na ang tao, sinira na yung blueprint ng Diyos sa kanya. He is not anymore in the image of God, created, but he became an image of the beast. Sabi ng Biblia. Kaya matinding deception sa panahon natin. Hanggang ngayon, minamahal, pinipilit mga bata. Ayan, sa Pilipinas lang, hindi natin lumayo. Pinipilit na mabakunahan natin bata. I have all the documents, the videos, mga doctors mismo nag-testify. Do not accept the vaccine, kahit mga bata. It will destroy them. Marami nagka-autism. Thousands upon thousands of children naging autism, nagkaroon siyang sakit na autism. Nasira lahat ang kanilang pagkatao because of the vaccine na ngayon pinupos sa Pilipinas sa buong mundo. Do not believe. Puro basura lahat yan. That's not true. Our protector. Nilikha ng Diyos ang katawan ng tao. Kompleto. Protektado yan. Mayroon yan, ang tawag doon. Mayroon yan mga natural na yung katawan natin. May natural yan na nilikha ng Diyos na nagpapagaling kusa ng katawan natin. Malakas ang immune system natin. May tawag dyan. Binanggit ni Senator Tito Soto. Nandyan, may video tayo. Ha? Anti-virus. May natural anti-virus ang katawan natin. Nandyan. Binanggit ni Senator Tito Soto. Siya raw, nagpa-inject siya. Nagpabakuna raw siya. Pati asawa niya. Ay, yan. I have the video. Ano sinabi niya ba na huli? Huwag kayong maniwala dyan. Yeah, Senator, sa Pilipinas lang yan, ha? Sa ibang bansa, ang dami na nagsabi. Mga doktor pa, yung iba. Yung anak na dyan, hindi nagpa-turok, anak nila, yung anti-virus is parang 7,000 yata. Siya nagpaturok, ilan ang anti-virus niya? 500. Tinan mo, ang laki na binagsak. I have the video. Hindi magsinungaling yan. Kasi pinacheck nila lahat ng anti-virus after the injection. 7,000 yung anak niya, hindi nagpaturok. Siya, 500. Asawa niya, 19 ang anti-virus. Papatayin ka ng mga tinuturok na yan. Satan comes to kill, to steal, to destroy. You must expose them. Sabihin mo katotohanan. Because Satan is like a roaring lion seeking for someone whom he will devour. Huwag ka matakot. Jesus Christ is greater than Satan. Hallelujah! Praise the Lord! Walang dapat katakutan kahit saan ka magpunta. Do not fear. Kahit saan ka magpunta. Because Jesus Christ is God, the Almighty God. He is the same yesterday, today, and forever. He is the greatest healer, the greatest physician, pinalakilang manggagamot. Hallelujah! Praise the Lord! Anong logo ng mga ospital? Itong United Nations, logo ng mga parmasya sa buong mundo. Anong logo nila? Nakikita niyo? May pakpak at saka ahas. Dalawang ahas. Dalawang ahas nagagano. Nakita niyo? O sino nakakita? Halos lahat kayo nakakita. Dalawang ahas. Yung dalawang ahas na yan, that symbolize the DNA of man. Kasi ang DNA ng tao, dalawang helix yan. Yung DNA natin. Yung ahas, dalawa rin. Ibig sabihin, Satan will destroy your DNA. Yung talaga nangyari sa lumang tipan, panahon ni Noah.
Hanggang ngayon, hindi nababago. Yun ang mga simbolo nila. Ahas, then may pakpak. Sino yung may pakpak? That is Satan. Satan, yung simbolo ng pakpak ay Satan is a fallen angel. Angel sana, fallen, bumagsak dahil sa kayabangan niya. Gusto niya maging Diyos. Gusto niya kalabanan ng Diyos. Nobody can fight against God. Hallelujah! Praise the Lord! Pakibasa. Revelation chapter 12 verse 9. Sino ba yung ahas? Yung old serpent. Sino yan? Yun po yung simbolo ng parmase kahit yung World Health Organization. Kita niyo yung World Organization, ha? Yung logo nila, ahas din. Sabi nga ng iba, World Health Organization. Kahit saan makarating, harapan tayo. Sasabihin ko sa inyo, kahit sino pa kayo, sasabihin namin sa inyo ang katotohanan na you are a follower of Satan. You are an instrument of Satan to destroy the lives of man. Salamat sa mga pastor. Tinuruan tayo, hindi matakot at expose ang mga kasinungalingan para mga tao maligtas. Hallelujah! Praise the Lord! Revelation chapter 12, verse 9. Apokalipsis, Kabanatang 12, ang talata po ay 9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Amen. At inihagis ang malaking dragon at ang matandang ahas. Sino ang matandang ahas? Yun po yung nangdaya kay Eva at Adan sa garden ng Eden. The old serpent is Satan na dumaya doon kay Eva at Adan. Kaya nga tayo napahama, kaya tayo naging makasalanan. Kaya marami na punta sa impyerno. Because Adam and Eve were deceived in the Garden of Eden. Kaya tayo lahat nagkasala. Maraming tinapon sa impyerno. Until now, that is the weapon of Satan to deceive. At inahagi sa malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Nandito. Ayun na. World Health Organization, mga parmas sa hospital, puro ang logo, ahas at saka pakpak. That is Satan. That is the old serpent. Maraming bulag. Iba nagbubulag-bulagan. Sa Panginoon Kristo ka lumapit. He is the greatest healer. Hallelujah! Praise the Lord! Pag nanampalataya ka, lahat ng bagay kayang gawin. Sakit mo, kaya pagalingin lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi naman ka patuto kanina? Naligtas sa kaingin. Sino po yun? Pangalan kanina? Nanay, may edad na ba yun? Yung monitor kasi namin doon, hindi na gumagana eh. Hindi ko nakita. Nag-testify kanina, narinig ko lang. Sister Evelyn, ito pala. Bata pa pala kayo. Bata pa kayo. Beloved Sir Evelyn Mendoza sa Kaingin. Hindi nakakalakad, stroke. Pero ngayon, nakakalakad. Sino nagpagaling? Sino nagpagaling? Mahal na Panginoon. Jesus Christ, the greatest healer. Huwag ka matiwala sa mga gamot na yan. Ang nagpapagaling yan, mga tsamba-tsamba lang yan. Pinagaling isang sakit mo, pati organ mo sisirain. Lumapit ka sa tunay na mga gamot. Walang side effect. Our Lord, Jesus Christ. By His stripes, we are healed. Hallelujah! Praise the Lord! Sa makita ng kanyang mga latay,
tayo pinagaling. Pakibasa. 1 Peter chapter 2, verse 24. By His stripes, you are healed. Sa magitan kanyang mga latay, tayo'y pinagaling. Pakibasa. Diyan ka magtiwala. Banggitin mo araw at gabi. Magmahingi ka ng prayer o kaya manalangin ka. Sa Panginoon Jesus, pinagaling mo na ako. Sa magitan mga latay, pinagaling. Ulit-ulitin mo hanggang sa matanggap mo ang kagalingan. Ganyan po ang mag-effect ang salita ng Diyos. Repeat it again and again para maging totoo sa buhay mo. Unang Pedro 2:24, na siya rin na nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Palakpakan natin, malapay Lord. Amen. Na siya rin na nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Grabe, pinatawad tayo dahil nung sa ipinako. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katwiran. Na dahil sa kanyang mga sugat, nangagsigaling tayo. Palapakan natin, malapino. Dahil sa kanyang mga sugat, tayo pinagaling. Basta lang pupumilit ka, kaya gawin ang malapinoon. Walang pinipiling edad. Kahit anong edad mo, bata o may edad, kaya pagalingin ng ating malapinoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kung hindi mo kaya manalangin sa bahay mo, punta ka dito. Yung nga lang, magtsaga ka. Mayroon kagaling, mayroon healing na gradual, unti-unti. Mayroon naman instant. May biglaan, mayroon naman dahan-dahan. Basta na palataya ka, kung sa bahay ka lang, sabi mo, sa magitan ng mga latay, mga pinagaling. By His stripes, I am healed. Sa magitan yung mga latay, mga sugat mo, pinagaling mo na ako. That happened 2,000 years ago. 2,000 taon na yan, pinagaling na tayo. Kung hindi tayo gumagaling, inamahal, kulang ka sa pag-accept, sa pag-claim ng pangako ng ating malapinoon. Iba si praise the Lord. Kulang ka. Nagkukulang tayo sa pag-claim. You have to claim. Hindi, sinabi ko na. Sabi ba, kapatid, sinabi ko na 2 beses. 2 beses, hindi ka pa... Gawin mo, 20 beses. Oh. Paulit-ulit yan hanggang sa mag-effect. Kasi may diablo na humaharang dyan. Tatakutin ka ng diablo. Bibigyan ka ng symptoms. But if you are declaring the words of God, magtatagumpay at magtatagumpay ka at mangyayari sa iyo ang pangako ng ating malapinoon. Hallelujah! Praise the Lord! Pareho lang yan. Kaligtasan, kagalingan, pagpapala, pare-pareho lahat yan. Binigay ng Diyos lahat yan. Makalinaw sa bansulatan. Lahat ng sumpa, tinubos na tayo. Kagalingan, kaligtasan, buhay o langgan, pagpapala, lahat yan, nasa atin na. Ang problema, you are not using your weapon. Madalas, hindi natin ginagamit. Nangingibabaw yung takot. Huwag kang matakot. Declare the word of God. Claim what is legally yours. Ano na sa'yo ang kinin mo? Yung para sa'yo ang kinin mo. At sigurado yan, mangyayari sa'yo. Palapakan natin, malapinoon. Amen. Dahil sa kanyang mga sugat, ay nagagsigaling kayo. Diba? Kahit organ natin na damage, He can restore. The same power that raised up Jesus Christ from the dead will become alive in your life if you claim the Word of God. Kung yung kapangyarihan na bumuhay sa atin, Manso Kristo, sa mga patay, buhay din ngayon sa atin. Ganyan po ang sinasabi ng Banal Sulat.
You have to speak like God. Malakpakan natin, malakpakan ilaw na, amen? Bakas minsan, takot na takot tayo. Wala tayong tiwala eh. Diba? Wala ako. Wala akong ganito. Mahina ako. Hoy, that's not true. Yan po ay pagsisinungaling ng kaaway. Pag ang tatay mo ay Diyos, anong tawag sa'yo? Diba naman? Pag ang tatay mo Diyos, anong tawag sa'yo? Anak ng Diyos. Hallelujah! Pag ang tatay mo may mansion, natural, may mansion ka din. Amen ba? Pag ang tatay mo mayaman, alam mo, pulubi ka. Mayaman ka din, tatay mo mayaman eh. Kung ang tatay mo ay Diyos, Diyos ka din. Palapagan natin. Maliit na Diyos. Hallelujah! Anak ng Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang ayaw ipaalam ng diablo sa atin. Di ba? Ibubulong sa atin ng diablo. Wala ka, marami kang kahinaan, wala ka. That's a big lie. Pag ang tatay mo ay Diyos, ang tawag sa iyo ay anak ng Diyos. Pag anak ng Diyos ka, kung ano sinasabi ng tatay mo, kung yun yung sinasabi mo, pareho lang yon. Yung power ng tatay mo, nasa iyo din. Hallelujah! Praise the Lord! That is written in the Word of God. Yun po yan. Kaya ngayon na tayo, mag-claim ng para sa atin. Claim what is legally yours. Huwag tayo maniwala sa bulong ng kaaway. Sabihin niya, wala ka, ganito, ka ganito. Do not believe. Maniwalaan mo sa salita ng Diyos dahil ang naniwala sa gospel, ang tawag sa kanila ay mga anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Mayroon ba anak ng Diyos na kaya lang takot-takutin ng mga demonyo? Mayroon ba? Nako, kahit saan makarating, walang makatakot pagtutukang anak ng Diyos. Kahit saan makarating, kahit gira, kahit saan. Sabi mga pastor, kung malaki na raw sa panahon Kristiyano na niya, panahon ng Hapon, wala makakasakop na Hapon sa Pilipinas. Kung Kristiyano na siya, kung malaki na siya, wala raw makakasakop. Kasi alam naman na pastor ang salita ng Diyos. Yung ama mo ay Diyos, ikaw. Yung power niya, pareho din sa anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Palapakan natin, malapain Lord. Amen? Yan huwag natin kalimutan. If you are a child of God, your authority and power is the same with your Father. Mababasa ba natin yan? Yes. We are seated in heavenly places in Christ Jesus. Ephesians. We are seated with Christ in heavenly places. Ano ibig sabihin niya? Para malaman natin. Iba kasi lulugo-lugo. Akala mo ape. Akala mo naghikahos. Lulugo-lugo. Nako. Dinadaya tayo ng kaway. You are seated in heavenly places in Christ Jesus. Can you read? Ayan, Ephesians. Efeso 2:6. At tayo ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Amen. At tayo ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. And has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Saan pa nakaupo natin malapino? Sa trono sa langit. What He is doing while He's sitting on the throne, He is exercising His authority. Palapakan natin malapino. Amen? Pag nakaupo ang hari, anong ginagawa niya? Puno siya ng power kaysa nakaupo. Anong sinabi niya? Susundin ang lahat. Yan po ang hari sa mundo. Lalo na yung hari ng langit, hari ng mga hari. You are seated in heavenly places in Christ Jesus. What is His authority? Is your authority. Ano authority niya? Hindi authority mo. Because you are a Christian. You are a child of God. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Kadalasan, dinadaya natin ang kaaway. Napakapakan natin ng sino man. Mga manguusig, mga
mga mandaraya, it's now high time for you to raise up because you are created in Christ Jesus. You are seated in heavenly places in Christ Jesus. Di ba ano sabi ni Pablo? Do you not know that you will judge angels? Pakibasa. Hindi na ba alam upo kayo sa trono? Sa Revelation, lahat ng mga Kristiyano may trono? For what reason? Why the Christians are seated in the thrones? To give judgment. Kasi you are seated in heavenly places. Ano sabi ni Pablo? Do you not know that you will judge angels? Tingnan mo, pati ng mga angel, tulad natin eh. Hindi basta-basta ang authority natin. Gamitin mo, magsalita ka. Do not be silent, speak your authority. Pag may mga demon, sabihin mo, in the name of Jesus, be frozen. I am the Son of God. Hallelujah, praise the Lord. O na sinabi mo, yan ang mayayari. Palapakan natin, malapenon. Hallelujah, praise the Lord. Pinakita na nga ng mga pastor eh, di ba? Dami-daming panahon ng mga 1988-89. Kasalukuyan, kainitan ng mga ng insurgency, rebellion sa Pilipinas, mga NPA, nagkalat dito. Pumasok sa simbahan natin, sa panambahan natin, sa Villaronet subdivision, ng pastoral natin noong araw, yan ang sambahan natin. Pumasok. Akala namin, kasi yung alabang likod, lagi naka-duty yan, bantay eh. Akala namin, mga kapatiran din, naka-necktie din eh. Nagkunwari kapatiran. Naka-dysentery nung damit, yung pala, NPA, dalawa. Hindi namin alam, may dalang baril pala yun. Pag tayo mga pastor, biglang tumayo, bumunot ang baril. Kitang-kita namin, nasa gitna, bumunot dalawa. Pag ganun, hindi nakakagalaw, hindi nakakakalabit. Hindi pa nag-review ko mga pastor, hindi nakakakalabit. Kitang-kita namin. Mamaya nagtakbuhan. Hindi natin kaya! Hindi natin kaya! Takbuhan sa labas. Hallelujah! Praise the Lord! Pinakita na nga eh. Ngayon matatakot pa tayo. Di ba? Expose the wiles of the enemy. Expose the works of Satan. It will weaken the enemy. Pag hindi mo in-expose, hindi siya manghihina. Lalo sa lalakas. Pero pag in-expose mo, manghihina ang diablo. At maghahari ang kabanalan, katuwiran, kaligtasan, pagpapala. Yan maghahari sa mundo. Hallelujah! Praise the Lord! Malinaw. Pag marami ang Kristiyano katulad natin nagpupuri sa Biblia, buong mundo pagpapalain, wala maging kaos. Kaso, marami nagpapadaya sa mga religion. Maraming churches na padala ng kaaway, kaya maraming kawawa sa buong mundo. Pero pag kikilos tayo, we are united. Lahat, pangaralan natin, sabi ng Biblia, all the world will be blessed. Maghahari ang katwiran ng ating malapenon. Hallelujah! Praise the Lord! Para kita yan, libasa. Dito sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 3. Hindi ba ganinyo nalalaman na ating hatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na ukol sa buhay na ito? Ayan, hindi ba ganin nalalaman na ating hatulan ang mga anghel? Hatulan, no? Bakit mo hatulan? Because you are seated in heavenly places. Pag born naging Christian ka na katotohanan, yung authority mo, pareho sa ating malapanon. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba? Yan ang ibig sabihin niya. Kasama tayo nakaupo. We can judge everything. Pwede mo sabihin mo, pagpapalain ka, yung mga, lahat ang sabihin mo. Masamang mga tao, mahirap, sabihin ko lang, pastor, wag niyong sumpain ng mga tao, kawawa kasi yan. Kasi pag anong sinabi mo, yan mangyayari sa kanila. Pero sabi mo, pastor, yung ahas, yun, rebukein mo, mamatay ka, ahas. Manigas ka, ahas. Manigas yun, patay yun. Pero yung tao, huwag mo sabihin, mamatay, huwag. Yung masamang loob, pwede mo sabihin manigas, pero huwag mamatay. Kasi kung sinabi mamatay, mamatay talaga yan. Because you are seated in heavenly places in Christ Jesus. Anong sinabi mo? Anong sinabi ng Kristo? Yun din. Yung power niya, pareho din sa'yo. Palapakan natin, malapayan. Amen?
Eh, huwag tayo lulugo-lugo. Minamahal, huwag kayo lulugo-lugo. Stand firm. Stand your ground. You are a child of God. Pagpapala ng Diyos nasa atin lahat. Kunin natin. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Napakadaming talata sa Biblia. Psalms 103, verse 1 up to 3. Mga awit, 23, 1 hanggang 3. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinaihiga ako sa sariwang pastulan. Pinanutbayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang ipinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Narinig yung kapatid na kanina, Beloved Sister Evelyn Mendoza, nag-testify, di ba? Ano sabi niya? Pagagalingin ako ng malapit ni Jesus. Pagagalingin ako. Di ko malinga. Kasi nga may authority ka eh. Palapahan natin malapit. Amen? Pag wala kang mapapala, pagpapalain ako. Sobra-sobra. Banggitin mo araw-araw. Isang araw maniwala ka. Grabe ang pagpapala mo. Kasi iba, naniniwala sa diablo, sa bulo ng kaaway. Wala. Hindi ako magpapalain. Ay, ganito lang talaga ang buhay. Ay, ganun talaga ang buhay mo. Pero pag inangkin mo salita ng Diyos, pagpapalain ako. Sabi ng Biblia, wala na ako sa sumpa. God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon aking pastor, hindi ako mangangailangan. Hindi ka mangailangan, lahat na sa'yo. Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang weapon. Salita ng Diyos. Pag masakit ka, gagaling ko sa pangalan ni Jesus. Magitan ng mga latay, ako'y pinagaling. Magaling na ako sa pangalan ni Jesus. Magaling ko sa pangalan ni Jesus. Pag hindi ka gumagaling, huwag mo itigil. Salita ka ng salita. Isang araw magulat ka, magaling ka na. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba? Mayroon pinagpapirin natin gumagaling sa unang pala ng pastor. Marami. Pero kung hindi ka masyado gumagaling, ibig sabihin naman ng Panginoon, you speak the word of God to yourself. Banggitin mo araw-araw sa'yo. Magitan mga latay, ako'y pinagaling. Banggitin mo araw-araw, pagising mo, bago ka matulog, banggitin mo. Magitan ng mga latay mo, pinagaling mo na ako. Magugulat ka, lahat ng mga nasirang organ mo, restored, i-restore. Pagising mo, magaling ka na. It will happen anytime. Salita ng Diyos yan, hindi magsisinungaling yan. Ang diablo lang ang magsisinungaling. Sabi, hindi yan magsisinungaling. Hindi yan magkakatoo. Hindi mo, 2 araw na, wala naman nangyari. Kahit pa 2 taon, ituloy mo lang. Bakit? Ang Diyos ay sigurado, hindi magsinungaling. Gagawin niya anong sinabi niya. Hallelujah! Praise the Lord! Problema sa atin, madali tayo magsawa. Hindi naman, wala naman effect eh. Ayan ang gusto ng diablo. Magdududa ka. Speak it. Maya-maya. Kahit ilang araw yan, kahit ilang linggo yan, kahit ilang buwan yan, huwag ka tumigil. Magugulat ka. Isang araw, nasa iyo na yung binasabi. Sabi ng Biblia, anong sinasabi mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kasi nga, you have the authority. Anong sinasabi mo, yun ang mangyayari. Kaya magbanggit ka ng blessing, victory. Yun ang banggit mo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon aking pastor, hindi ako mangangailangan. Magugulat ka, hindi ka kakapusin. Hindi. Kung may utang ka, mababayaran mo yan. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Ayan, Psalms 103. Nabasa naman natin 103 verse 1 up to 3. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag daw kalimutan ang mga benepisyo ng mahal na Panginoon. Purihin ang Panginoon, kaluluwa ko, huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mabubuting gawa. His benefits. Yung mabubuting kayang gawin niya sa'yo. Yun nga lang, kailangan mo magpuri muna sa mahal na Panginoon. Amen? Purihin daw. May time tayo dapat magpuri. Para yung benefits, lagi nating maalala na siyang nagpapatawad ng iyong kasalanan. Ay, dali tayo.
na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Malapayan natin, malapayan. Ang linaw, di ba? Purihin mo ang Panginoon, sapagkat siya nagpapagaling ng iyong sakit. Nagpapatawad ng iyong kasalanan. Nagkakasala, tama Kristiyano, nagkakamali tayo eh. Di ba mahal? Pero nagpupuri ka, sumasamba ka, hingi ka ng tawad, patatawarin ka. May sakit ka, pagagaling ka. Dahil yun ang benefits ng mahal na Panginoon sa atin. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Dapat hindi tayo beggar. Ang tawag sa atin, ruler. Ruler. Sabi ng Biblia, you are seated in heavenly places in Christ Jesus. Nakaupo tayo raw sa trono, sa langit, kasama ng Manapso Kristo. Nakasama tayo, nakaupo. Spiritually, nakaupo tayo, kasama. Amen? Spiritually. Kahit wala kayo sa trono, dito pa lang, kasama ka nakaupo. In what reason? By authority! Hallelujah! Praise the Lord! Yan. Kaya, sabihin mo, anong kailangan mo? Do not be a beggar, be a ruler. Wala naman sama magsumamo. Pwede rin magsumamo ka sa malapinon. Lord, ito pagkalinibigyan mo ako. Pero may mas makapangyarihan dyan. May power dyan. Ruler. Paghari ng salita, nakaupo sa trono, ang sinabi niya, yun ang mayayari. Do not be a beggar, be a ruler. Palapangan natin, malapayan. Amen? Karamihan yan. Karamihan sa atin, beggar eh. Pero iba, mga para na mamalimos ng pagpapala eh. Para na mamalimos ng kagalingan. Nagaling pa kaya ako? Papapalain pa kaya? Lord, saan ka? Saan ka malapit? Sabi na, ikaw talaga, ruler ka na eh. Kuman! Sabihin mo! At yan ang mangyayari sa'yo. Palapakan natin, malapayan. Amen? Hindi naman masama magsumamo ka, pero gamitin mo yung nakaupo ka sa kasama sa trono. Be a ruler. Speak! Sabi ng Malapinon, let there be light, and there was light. Sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag! Magkaroon ng liwanag. Kaya ng Diyos, dapat ganun ka rin. Magkaroon ng pumapala, magkakaroon ka din. Palapakan natin, Malapinon. Amen? Magkaroon ng kagalingan, tatanggapin mo rin yun. Iba naman, ba't hindi pa ako gumaling, hindi pa nangyari. Maghintay ka lang. Gawin mo lang, gawin. At sigurado yan, mangyayari sa'yo. Palapakan natin, Malapinon. Amen? Kasi may diablo na umarang eh. Tatakutin ka yan, palinlinganin ka, bigyan ka ng mga pagtakot, pagkanilangan. No. Ignore them. Just speak and speak the word of God. I am a ruler. Banggitin mo. Pinakita nga naman ng pastor doon sa Holo Sulu. Lalapit yung mga busaya. Kwento ng mga prayer warriors. Karga-karga naman ang pastor dahil mahina fasting Hinarang siya ng mabusaya. Saan kayo pupunta? Sabi ni Commander Robot, hindi na kayo pwede umalis dito. Hindi, alis kami. Sabi man ng pastor, alis kami. Hindi raw eh. Alis kami. Bakit? Ginasta yung mga barel. Wala na pastor, tinginan yung mga prayer warriors. Wala na pastor, go! Eh mga baril nyo, plastic yan! Ganyan authority, plastic yan! Ano sinabi mo? Hindi nga puputok yan, plastic. Pagkalabit, wala pumutok. Bakit sinabi ng ruler, plastic yan. Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan po tayo. Gamitin mo sa lahat ng bagay, otoridad mo. Yung nga lang, bago mo gamitin, siguraduhin mo na nakapagsisi ka, matuwid ka, nakapanalangin ka ng gusto, then use your power, use your authority. Yan ay mangyayari. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Subok na yan. Yung nga lang, pilit na ilagaw ng kaaway sa mind natin yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Inisip sa atin, we are beggar, we are nothing. Tayo mahina, maraming kahinaan. Kung kinukondem tayo, wala ka, ganito ka, ito mang ginawa mo, ganyan ang diablo. Pero sa Biblia, you are a ruler. Command, utusan mang diablo at siya ay tatakot sa iyo. Sabi ng Biblia, resist the devil and he will flee from you. Palapangan natin, Amen? Pakibasa.
Resist the devil and he will flee from you. Resist. Labanan mo ang diablo at siya'y tatakbo. Hindi ka lalaban, hindi tatakbo yan. Kung takot ka, hindi tatakbo yan. Pero pag lumalaban ka, in the name of Jesus Christ, walang magtatagumpay na diablo. Hallelujah. Ayan. James chapter 4 verse 7, pasakop nga kayo sa Diyos, tatapot magsipsalangasan kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Magpasakop muna. Oh. You cannot resist the devil if you are not submitting yourself to the Lord. Magpasakop ka muna. Ano ibig sabihin magpasakop? Anong kaluban ng Diyos gawin mo? Magpuri, magsisi, magtapat, magsamba. Yun ibig sabihin magpasakop. Mamuhay ka may kabanalan. Yun ang papasakop. Pag ginawa mo yan, you can fight Satan. Kaya mo labanan ang diablo. Bakit? Nagpapasakop ka. Sinusunod natin ang kalooban ng ating malapino. Kung hindi natin sinusunod, you cannot resist Satan. Pero pag sinusunod, nakakasunod ba tayo dito? Nakakasunod ba? Huwag kayong malilangan. Nakakasunod kayo. Bakit? Nandito tayo. Nagpupuri sa ating malapino. Resist the devil and he will flee. Kaya, ano nangyari sa mga busaya? Kinasa ang mga baril. Ay, pastor, go! Plastic yung baril nila. Plastic yan. Mamaya-maya, nagmakaawa yung mga busaya. Mahal na pastor, please po, huwag na kayo umalis. Papatayin kami ni Commander Robot. Yun ang makaawa, yung mga baril. Mga pastor, tinaas lang kamay, nagmakaawa yung mga baril. Why? Because a beloved pastor is using his authority. Hallelujah! Praise the Lord! Gamitin mo lahat sa lahat ng bagay, otoridad mo. Lahat, pwede gamitin lahat. Sa sakit, sa problema, sa kahirapan, sa pagpapala, you can command the blessing. Mapunta sa'yo. Command the blessing. Araw-araw, banggitin mo. Di, kanina, kapapatutulan yung kapatiran natin, sakit ang kanyang kailangan. Kagalingan. Gagaling ako sa Panginoon. Gagaling ako. Ay, di ko malinga. Pagpapalain ako, pagpapalain ka talaga. Huwag mong kalimutan, banggitin mo araw-araw. Hallelujah! Praise the Lord! The Lord is my shepherd. I shall not want. The Lord has given me power to get wealth. Sabi ng Biblia, anak ka ng Diyos daw, binigyan ka ng kapangyarihan para mag-angkin ng mga kayamanan. Oh, that is not, hindi yung pagiging materialistic, hindi yan. Kasi tayo, matagal na tayong dumaan ng kahirapan, panahon na para anihin ang pagpapala, kunin doon sa ginagamit ng kasamaan. Sa Biblia, sabi ng Biblia, ang kayamanan ng mga liko ay inihanda nila para kunin ang matuwid. Palapakan natin, malapayan naman, amen? Eh, sino mayayaman ngayon? Mga billionaire, mga liko. Ay, pahinayaan natin sila. Kunin natin, palapakan natin, malapayan naman. Amen? Yung gusto makakuha, pumunta kayo dito. Hindi ko sasabihin ngayon, pumunta kayo dito isang araw. Sasabihin namin sa inyo, sekreto. Kasi kayo yan eh. Sa inyo talaga yan eh. Kami ang trabaho namin dito, magpura eh. Dapat kayo ang kumukuha niyan. Malapahan natin, malapahan natin. Dapat kayo kumukuha niyan. Hindi po masyado intindihan, pumunta ka rito. Papaliwanag namin sa inyo ng gusto. Sa unang dalangin, Ate Manapastor. Dahil ang katungkulan ng mga Christian is to give to the church. Malapahan natin, malapahan. Amen? Hindi po ang Diyos ang mabibigay sa kapatiran. Ang kapatiran ang mabibigay sa church. Yun po sa banal na kasulatan. Katulad yung pastol, di ba? Pastol ng mga tupa. Yung literal na pastol ba? Nagpapastol, di ba? Alaga sa mga tupa, pinapakain niya. Yung mga tupa ba? Yung literal ba? Alaga sa bukirin, dinadala na sa malinis sa tubig, pinapakain niya ng mga berding mga damo para malusog yung mga tupa niya. Anong gagawin ng tupa? Sino ang nagbibigay ng gatas sa pastol? Yung pastol nagbibigay ng gatas sa tupa? Yung tupa nagbibigay ng gatas sa pastol? Tupa ang nagbibigay ng gatas sa pastol. Hallelujah! Praise the Lord! It is the duty of the Christians to support the church. Dapat pag sumikap ka, gamitin mo ang weapon mo
para gamitin ka ng Diyos. Because your duty, hindi, dahil ang mga tupa na literal, ang duty nan para magbigay ng gatas. Para magbigay ng pagpapala. The same is to the spiritual. The church, the members of the church, your duty is to give to the church. Bakit? Para ang church magamit sa pangangaral sa Ebanghelyo. Dahil ang mga manggagawa ay hindi na kailangan na magtrabaho. Hindi kailangan trabaho, magpuri araw at gabi sa ating malapayan. Amen? Ang business mo, ilihans mo araw-araw. Ilihans mo. Hindi umuundan ng negosyo mo. Ilihans mo araw-araw. Panandun ka, puri ka ng puri. Sabihin mo, the Lord is my shepherd, I shall not want. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Ang Panginoon, binigyan ako ng kapangyarihan para magkamal ng kayamanan, para makatulong ako sa pagliligtas sa kaluwa. Banggitin mo araw-araw! Sabihin mo, magugulat ka, ang negosyo mo, pagpapalain ng lubusan. Dahil ang mga tupa, yung pa nagbibigay ng gatas. Hindi po yung pastol ang nagbibigay ng gatas sa tupa. Ang tupa ang nagbibigay ng gatas. Sabi ni Pablo, we are planting to you spiritual things. Your duty is to bring back your material things. Mababasahin man natin yan. Huling talata, ibasa. If we have given to you spiritual things, it is a great things if we reap your material things. Huling talata. Kung kami na nagbigay sa inyo ng mga bagay spiritual, malaking bagay ba naman kung kunin namin ang inyong material? Last verse. Unang Korinto 9:11. Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? Ayan na. Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay, baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman. If you have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we reap your carnal things? Ibig sabihin ng carnal things, material things, yan ang meaning nun. Kung kami naghasik sa inyong mga bagay na spiritual, nagturo kami sa mga bagay spiritual. Sa pangunan natin mga pastor, nagturo sa atin, nangaral sa atin ng gospel, may kasamang pag-iyak, pag-ayuno, para tayo mabago, gumaling, at ating mamulat sa katotohanan, ating pangalan, isinod sa aklat ng buhay. Malaking bagay ba naman kung ibibigay niyo yung material? Sabi ni Pablo, maliit lang yun. Malapahan natin, malapahan. Amen. Yung mga bagay na spiritual, hindi kaya bayaran yan na mga bagay na material. Yan po ang principle. Kaya, bakit ang iba marahil kinukulang ka sa pagpapala? Hindi masyado maundad ang buhay natin. Why? You are not aiming for what is proper for the church. Pag in-object mo, in-aim mo, yung para sa gawain, magugulat ka, hindi ka maubusan. Sagana ang darating sa'yo. Malapakan natin, malapayan, amen? Because this is a principle. That is a principle in the Word of God. If you're willing, sabi ng Biblia, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Isaiah chapter 1 verse 19. Another huling talata. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Huling talata. Lagi mong isipin yung para sa spiritual. Support sa gawain. Magugulat ka, sasagana ka. Hindi ka mahuli. Saganang pagpapala, ibibigay sa iyo ng ating malapayan. Amen? Isaiah chapter 1 verse 9. Ayan. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Sabi sa English. Last verse, can the singers please prepare? If ye be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Willing. May willing din ba tayo? Dapat mayroon tayong
Lord, gusto ko makatulong. Gusto maging kabahagi sa gawain mo. Pagpalain mo ako. Ang mga pangako mo ang inaangking ko. Mga salita mo para sa akin. Para sa iyo talaga yan. Pag believer ka, yung mga pangako ng Diyos sa pagpapala, para talaga sa iyo yan, sabi ng Biblia. Ang tinig ko yan, Malapinon, gamitin mo ako. If you are willing, gusto mo magpagamit, ibubuhusan ka para magamit ka ng ating Malapinon. Amen? If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Kayo yung magsisikain ng buti ng lupin. Kung kayo magkusa at maging mga sunurin. Maraming bagay sa Biblia sinasabi sumunod ka. Pero kung pinaka number 1 na sinasabi masunurin ka para tumulong sa iglesia. Yan po talaga tinutukoy. If you read the Word of God, yun talaga tinutukoy. Maging masunurin ka. Magamitin ka to support. You will eat the good of the land. Kakain ka ng mabuti. Ibig sabihin, pagpapalain ka ng lubusan. Hallelujah! Praise the Lord! Bakit ang iba sa mga Kristiyano bantolot ang pagpapala? Bakit? You are not willing and obedient. Diba? Pag sinabi, kapatid, ang ilang naglisya, may iba nagbigay-bingian lang. Bahala na malapin sa inyo. Pero kung may gagawin ka, mag-sacrifice ka, you're claiming, you're sacrificing para lang makatulong ka, diyan magsisimula sa iyo ang pagpapala na walang katapusan. Material, physical, spiritual. Hindi magkakamali ang Biblia. Yun lamang magkusa at masunurin. Masunurin saan? Masunurin para magligtas ng kaluluwa. Yan tinutukoy. Masunurin, magsakripisyo para lamang masuportahan ang gawain spiritual. Pag ganyan tayo, yung pangako ng Diyos na kasaganaan, hindi mo kaya abusin, mapupunta sa palapakan natin, malapay na naman. Habang tayo maawit, minamahal, napakadakila natin, malapelo. Ngayon na ang time natin para angkinin. Matagal na tayo dumaan ng mga kahirapan, mga trials. So, ngayon na ang time para angkinin mo yung para sa'yo. Tapos ka na magtiis. Ayaw lang malapin na nagtiis ka. Hanggang ngayon nagtitiis ka pa din. Ayaw na malapin noon. Gusto niya, katapos sa pagtiis, makukuha mo yung kanyang pangako. Habang inawit natin, nakila ka, ikay tapat sa iyong salita. Napakabuti mo, Jesus, sa tulad ko nagkasala. Patawad mo'y nadarama. Ang iyong kamay sa aking laging nakaalala. Ganap ka kumagabay sa aking buhay. Dakila ka, ika'y dapat sa'yo. Salitang hindi nagsasawa sa aking langit. Nagkahanda, umunawa, ang pag-ibig mo'y nalisay. Walang ibang makapagpantay sa'yo. Hindi na ako Hallelujah! Jesus! Ang ginawa naman! We look to worship. We worship you, my dear Jesus! dahil kapiling ka, Jesus. Sa puso ko, ang ngalan mo'y nakauwi.
mabuti mo sa tulad mo pagkasama. Thank you for your goodness, oh God! Hallelujah! Ang iyong kamay sa aking kaalaman, ganap na gumagabay sa aking buhay. Dakila ka, ika'y Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord! Yes, Lord! nagsasama sa aking langit. Nagkanta ulawa, ang pag-ibig mo'y narisay. Walang iba magkamamatay sa'yo nagmay. Kaya natamag magkailanman pulihit ka. Dakila ka, Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hindi na ako Jesus! hindi I love you, Lord! I love you, Lord! I love you, my Jesus! Thank you, the Lord, oh God! Hallelujah! Sa puso ko, ang alin mo'y nagkabuti. Masasalamat ko sa'yo ang nanglalis. Dakila ka, Worship the Lord! ikaw Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Yes, Lord! sa hilangin, nagkanta ibig mo'y nanisay. Walang ibang magkapagpantay sa'yo naglay. Kaya na naman pagkailanman pulihit ka. Dakila ka, dakila ka. Thank you, the Lord, my Jesus! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Yes, Lord! Lahat ay gagawin, utos mo'y susundin, dahil dakila ka, aking Ama. Dakila Dakila ka,
God! In Jesus' name! Hallelujah! Praise God! In Jesus' name! Hallelujah! Praise God! Magpuri tayo lahat na malakas sa ating malapin. Palakpakan natin malapin malakas na mahal. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Salamat malapin noon. Sa kagalingan, sa saganang pagpapalang pinansal, amin ang pinasalamatan sa dakong ito. Hallelujah sa spiritual, in the name of Jesus! Thank you, Lord. 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 Bago tayo dumako sa pananalangin, meron tayong mga newcomer, ilan nakadalo, inibikin naman na Pinoon, your first time na nakadating kayo dito. Gusto mo maligtas sa apoy ng impyerno? Gusto mo maisulat yung pangalan sa aklat ng buhay, gagaling kayo at papapalain ka. Maging tunay kang anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Maligtas ka sa mga virus, sa mga gera, sa mga daya ng diablo, maligtas ka. Isa lang gagawin mo. Maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Jesus. Ebanghelyo, mabuting balita ng ating Diyos sa langit, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay ang ating mahal na Jesus. Sa magitan ng kanyang dugo, pinatawad tayo. Sa magitan ng mga latay, tayo pinagaling. Maniwala ka sa gospel, sa Ebanghelyo. Jesus Christ died and was buried and rose again the third day. Katapos maniwala, kailangan natin ng pagsisisi. Pagsisisi, ayaw mo na ng buhay na masama. Layuan mo ng kasalanan. Bisa ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Ikaapat, katatlo, pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Mga baguhan, bago kayo mo, ipabautismo kayo. May sakit kayo ngayon, pag bautismo nyo mamaya, wala na kayong sakit. Naghihirap ka, pag bautismo mo, pag-ahon mo, simula na ng pagpapala mo. Sigurado yan. Then, ikaapat, tanggapin mo ang banal na Espiritu. Sundin po natin mga minamahal na mga baguhan, ang panalangin nito, galing sa iyong puso, pagtanggap sa ating mahal na Pinoon. Dakilang Diyos sa langit, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Pinoon Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ang Diyos na hindi nakikita. Ngunit mahal na Pinoon Jesus, ikaw ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay para sa akin. Ay yung dugo na banal na buhos para ko mapatawad siya aking kasalanan. Nasugatan ka para ako'y gumaling. Naghirap ka para ako'y yumaman sa lahat ng bagay. Malapin Jesus, naniwala ako sa iyong Ebanghelyo. Patawarin mo ako, malapin noon. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan po ninyo sa magitan yung banal na lugo na umago sa krus ng Kalbaryo na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Malapin Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin niyo po kung tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sa pangalan ni Jesus, itaya ko sa dalangin. Amen and amen and amen.
Dakilang Diyos, makapihan sa lahat, malapit ni Jesus, unang dalangin namin ginagalang. Mahal Pastor, mga tumanggap siya sa hapong ito, patawarin niyo po ang mga pangalan, kanilang mga kasalanan. Hallelujah. Mula pa sinisiray na mulat, patawarin mo sila. Linisin mo sila, magitan niyo yung banal na dugo na mago sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa amin, malapit noon. Hanapin mo, gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang samantalangin. Amen. Lahat na may sakit, ilagay yung kamay sa ulo. Dito ang daming gumaling sa paglihas lang. Sabi ng Biblia, ipatong lang ka ng mga kamay sa may sakit, gagaling. Habang pinapatong mo, malampalataya ka. Sa isip naman, sa isip ang labanan sa mind. Pilitin mo sa isip mo na sumampalataya ka na sa magitan ng kaya mga latay, 2,000 taon, tayo'y magaling na. Amen? Banggitin mo lahat ng sakit kung meron ka sa magitan ng mga latay, ako'y magaling na. Magaling na ako in Jesus' name. Di mananalangin kami sa inyo, dakila naman sa langit, sa pangalan naman ng Panginoon, sa unang dalayan mga pastor. By your stripes, we are healed. Sa magitan ng mga sugat, kami pinagaling. Aming pinapalayas ang lahat ng uri ng karamdaman. High blood, cancer, leukemia, diabetes. Hallelujah! COVID! Mawalang bisa ang injection ng COVID sa inyo. In Jesus' name! Hallelujah! Praise the Lord! Demons of sickness, I command you in Jesus' name. Cast out! Cast out! Christians, right now, in Jesus' name. Be healed! Be healed! Receive your healing right now. In the name of Jesus. Tanggapin mo ang kagalingan mo. Sa araw na ito, tanggapin mo. Because by His stripes we are healed. Receive it right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpalain ka sa lahat ng bagay. Receive financial blessing, spiritual blessing. In Jesus' name. Receive it. In Jesus' name. In Jesus' name. Naniwala ba kayo? Tinanggap niyo na? Naniwala kayo? Ilagay na sa isip niyo. Tinanggap ko na ang pagpapala dahil yun ay akin. Sabi ng Malapinon. Naniwala tas ng kamay? Tinanggap niya na. Sumigaw tayo ng malakas 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, mga mahal. Makibalik muna kayo sa inyong mga upuan. Pwede natin Malapinon. Bago po tayo dumako sa ating mga announcement, mayroon po tayong special offering. Minamahal? Para sa lupa. Medyo malaki-laki na yung naipon natin. Kahabagan. At maniwala kayo, basta kayo nakikiisa, isang araw, iba na ang venue natin, sarili na natin. Sarili na natin lupa, bagong bahay sambahan. Pero kung mag-rapture, mas maganda yon. Manso na ang ating pupuntahan. Pero hanggat hindi pa na-rapture, tuloy ang buhay dito. Tuloy ang buhay. Amen? Tuloy lang tayo. Tagalangit tayo. Tuloy tayo ng tuloy. Isang araw, ilipat na tayo. Kaya tuloy-tuloy ang ating sakripisyo. Makipagkaisa kayo, minamahal. Dahil yung sakripisyo ninyo, tinitingnan malapit niyo yan. Tinitingnan yan. Kaya makipagkaisa kayo, pag nakipagkaisa na tayo, magugulat ka. Bilang ibubuhos, din mababayaran natin lahat. Mabibili natin lahat. Yung lupa, pati, baysambahan, mapapatay tayo. Sa lalong madaling panahon. It will happen anytime now. In the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya magbigay tayo para sa lupa. Inamahal. Hallelujah. Beloved, Brother Remigio Herrera, sa ating special offering. Puri naman. Amen. Praise the Lord. God bless you po, Brother Orlean Preacher. Tayo sama-samang manalangin sa ating Panginoon Jesus. Opo, dakilang Diyos, mapagpala namin lahat. Aming pinakamamalapang Jesus. Sa unat dalangin ng aming beloved Pastor Estrada Almeida, maraming salamat mga Panginoon sa lahat ng pagpapala, biyaya, patuloy mo ipinagkakalob sa bawat sa amin. At sa mga oras na ito na ipagkakalob na special offering, patuloy basbasan ng san about kami. Magkakalob mga Panginoon upang patuloy na magamit sa pangailan banal na iglesia para sa iglesia sa mas maraming kaluwa. At balik niyo po ito mga Panginoon, siksik, diglig at maapaw na pagpapala, buhat lamang sa iyo. Patuloy pagpalain ng mga anak sa unat dalangin ng beloved Pastor Estrada Almeida. In Jesus we pray. Amen.
At ika'y sapat na, ika'y sapat na, dikit ba? Praise the Lord. God bless you. Naman po rin ang ating mga Panginoon. Bago tayo dumako sa ating announcement, may nag-message sa akin isang araw. Ewan ko kung kapatiran yung ibang church. Marami na raw siyang dose na natanggap sa bakuna. Sabi, ang dami ko lang dose natanggap. Sabi niya, paano ba, maliligtas pa ba ako? Sabi ko, basta nagsisisi ka at ayaw mo lang ulitin, maliligtas ka. Sabi ng Biblia eh. Pero pag alam mo na, tapos natuloy pa rin, ay nakakatakot na yun. Yun ang sabi ng isang doktor sa Amerika, mayroon tayong dyan, video. The more the doses you get, the more likely you will die. Diretso ang sinasabi niya. Hanggat marami kang dos natanggap, mas malapit kang mamatay. Hindi ako may sabi niyan. Sinasabi lang natin, no, totoo, minamahal. Lahat yan, mga pandaraya, huwag kayong maniwala. Minamahal. Pero sa mga nakatanggap ng kapatiran, basta huwag mo na ulitin. Magsisi ka na, magpuri ka, madalo ka, wala na yan. Nilinis ka na ng ating malapay. No? Amen? Sinabi ng malapay nun eh. Nireveal dito sa atin. Nangusap, sunang dahil malapay store. Sabi ng malapay nun, basta huwag nang ulitin. Sa Biblia nakasulat din. Basta nagsisisi ang isang tao, mayroon siyang patatawarin siya. Ha? Grabe ang pag-ibig ng malapay nun. Mahirap lang pag alam na natin. Kaya siya tumatawag na yon, nagmimisa sa akin, basta pinagsisihan mo, tayo mo na ulitin, patatawarin ka. Palapakan natin malapay noon, amen? Na mahal, tuloy-tuloy pa ating palambahan every Sunday, Wednesday and Friday, dito tayo. Minamahal, alas 9, alauna, Merkules, dito tayo, bisa natin gawain. Then, Biyernes, alas 9 ng gabi, Linggo, alas 9:30, San Ildefonso, Bulacan, may gawain tayo. Lunes, Merkules, Biyernes. Then, Kaingin, Huwebes, Candaba, Pampanga, Martes. Puri natin malapit. Tuloy-tuloy po tayo, huwag tayong titigil sa pagngangaral ng gospel, pagsunod sa kaluman ng Pinoon. Lahat ng kailangan ninyo, supply dyan ng mga Pinoon. Basta gamitin natin ang ating sandata. Puri natin mga Pinoon. Wala natin nakalimutan. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Tayo tumayo namin na mahal, beloved preacher, beloved Father Nathaniel Kiamko, sa ating closing prayer. Puri natin mga Pinoon. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Orient Preacher. Mga minamahal, praise the Lord. Tayo po muli manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon para sa ating pagtatapos. Praise the Lord. Opo, dakilat mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpupurit ng papasalamat. Mahal na Panginoon, hallelujah. Kung paano mo, mahal na Panginoon, ginabayan ng buong hapon, mahal na Panginoon. Mula sa aming mga papuring awitin, hallelujah, mga buhay na patotoo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, hallelujah. Magsilbing mga kalakasan, mahal na Panginoon, sa aming pong pananampalataya sa iyo. Sa mga matatapat na nagkaloob, mahal na Panginoon. Muli pagpalain mo ang bawat isa, mahal na Panginoon. Ganun na rin po, mahal na Panginoon, higit sa lahat, sa iyong banal na salita na aming napakinggan, nagsilbing pagkain ng aming kaluluwa at ang pagkilos mo, mahal na Panginoon, ng iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, aming pinapasalamatan sa iyo. At muli, mahal na Panginoon, kami dumadalangin na sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay kung paano mo kaming dinala sa lugar na ito na puno ng pag-iingat, ganun din po sa aming pag-uwi. Mahal na Panginoon, hallelujah, hiwalay mo ang bawat isa, subalit ang iyong pagpapala at ang iyong Santong Espiritu ay sumaamin. Ito ang aming samot panalangin sa pangunang dalangin namin na mahal ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you. Mahal. We love you so much. Oh, dear Jesus loves you more.